Guys, mayroon pala akong nabili 2 pirasong ampalaya. Hinugasan ko muna, saka natin hiwain. Tanggalin lang natin yung pinakagitna, yung buto. Hiwain lang natin guys na ganyang kalalaki. Tapos bawang, ganyang kadami. Sibuyas, ganyang kadami din guys. Ihanda na natin agad yung mahiwagang kalan. Ipatong lang natin yung mahiwagang kawali. May nabili pala ako iba't ibang klasing isda. Lagyan lang natin ng asin paminta. Saka natin to lamas-lamasin para manuot yung mga pampalasa na nilagay natin. Mag-isa na tayo ng sibuyas, tapos bawang agad, tapos gisahin natin ng maigi, maglagay din tayo agad ng paminta, gisahin natin ng maigi ito guys, yung ganyang pagkagisa ho, tapos ilagay na natin yung ampalaya. Gisahin lang natin to ng saglit guys ha, para hindi maging mapait yung ating ampalaya, tapos pampalasa, bitchin, magic seasoning, asukal, pang pabalance ng lasa. Tapos mag-crack na din tayo, 2 pirasong itlog, lagyan din natin ng pampalasa, asin, paminta, kaunting bitchin. Saka natin hahaluin to guys para maghalo yung mga pampalasa na nilagay natin. Tapos ilagay na natin sa ampalaya, saka natin tatakpan. Saka natin hinaan yung apoy, tapos magprito na tayo. Inuna ko muna yung isdang hasa-hasa. Pagkalipas ng 10 minuto, haluin muna natin yung ginisang ampalaya, saka natin titikman. Nako, napakalutong, malinamnam, walang pait. Lutuin pa natin ng mga 1 minuto. Luto na to guys. Tingnan nyo naman yung pagkaluto guys. Hindi siya na-overcook. Yan ang technique para hindi maging mapait yung ginisang ampalaya. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang lugar man kayo. Maraming salamat din sa ating mga kababayang OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa araw-araw. I-bless niyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. Inuna ko na agad yung paborito kong ginisang ampalaya. Pinatong ko lang sa kanin. Sabay subo guys. Walang pait guys. Siguradong magugustuhan nyo din to. Yung lasa niya guys, manamis-namis na malinamnam dahil naglagay tayo ng asukal. May kick siya na mapait pero kakaunti lang guys. Tapos sundutan muna natin ng okra. Napakasarap talaga ng okra. Tapos isdang hasa-hasa, napakalutong ng ulo guys. Kampiyon ang pagkaprito guys. Tingnan nyo naman walang kaamoy-amoy yung mismong isda. Napaka-fresh niya guys. Kaya kapag kayo na ang magbili sa palengke guys amuyin nyo muna yung bibili nyong isda. Tapos tingnan nyo kung namumula yung mata. Kung namumula, wag nyo nang bilhin. Dahil hindi na fresh yun guys. Tapos yung isang sinyalis pa guys. Kapag fresh pa yung isda, mamula-mula din yung hasang. Kaya tingnan nyo din yung hasang guys Kapag kulay itim na yung hasang, hindi na fresh yung isda na yon. Kaya wag nyo din bilhin. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan guys. Perfect bite, pang commercial. Ampalaya, may kanin, ulo ng isda. Nako, napakalutong, walang pait. Napakasarap naman talaga guys. May pait na kaunti pero hindi mo siya ramdam guys. Tapos galunggong naman guys. Napakalutong naman talaga. Napakasarap, malinamnam dahil fresh pa yung isda. Masarap yung ganitong combination guys. Ginisang ampalaya at saka pritong isda. Kung mapadaan man sa iyo to, wala nang plano-plano, magluto ka na rin ito guys. Napakasarap naman talaga. 1 hektaryang kanin talaga ang mauubos mo dito guys. Maraming salamat sa panonood.